Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Abilino. So pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po sa binoking ni Chinita Princess sa kanyang naging live kanina. And syempre, sisilipin din po natin ang naging progress po ng percentage ng botohan para po yan sa SDA. Buwaba na nga ba si Chinita Princess at naungusan nitong si Ann Curtis? Mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dyan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Cola. Sabi niya, keep shining Kim and Paulo. Kayo ang the best couple. Ipaubaya na lang natin ang mga bashers na naiinggit sa inyo kasi mahal na mahal kayo ng marami. Di kayo matitinag sa mga evil na ito. Go, go, go KP, kayo na ang nasa tuktok ng kasikatan kumpara sa naiinggit sa inyo. Mabuhay ang Kim Pao, God bless, and guide you always. Thanks, Ders. Maraming salamat po sa inyong komento. Ginang Norma Collies, tama po kayo dyan. Talagang sila po yung sikat ngayon na tambala na talaga namang pinag-uusapan lagi sa mundo po ng social media. Kaya bawat galaw, bawat salita po nila, viral po lagi mga kakimpaw. Kaya ang mga bashers, lagi din pong nakatunganga at nakamasid sa kanilang pagkakamali para gawin po nila itong issue, palakihin po at gawin nga naman itong paninira laban sa kanila. And alam naman natin na kasama talaga sa buhay ni Kim and Paula Abilino ang mga ganito pong bashers, yung mga ganitong paninira. Pero ang kagandahan dito, every time po na sinisiraan at binabati ko si Kim and Paulo, lagi naman pong may kapalit na blessings. Kaya nga natutunan na din po ni Kim and Paulo na deadmahin ang mga negativity na nababasa po nila sa mundo po ng social media kasi nauunawaan po talaga nila yung laro. Pag nasa showbiz industry, pag public figure ka, kakambal na po at kaakibat na talaga yung mga ganitong paninira ng mga bashers. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Cole. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin nating pag-usapan at silipin ang tungkol nga dito sa percentage po para yan sa botohan sa SDA. Kamusta na kaya ang percentage ni Chinita Princess? Kasi kanina, 'di ba, parang nasa 18% lamang itong boto ni Ann Curtis. Ngayon, nawindang ako ng gusto sa nakita ko mga kakimpaw. Sobrang bilis talaga ng pagtaas ng kanyang boto. Malalamangan niya na talaga si Kim Chu. Ayan po, ipapakita ko na lang sa mga screen po ninyo. Yung kay Ann Curtis, 22.82%. Kanina, 18% lang yan. Pero yung kay Chinita Princess ngayon, 22.84. Ayan no, malapit na pong malaglag si Kim Chu sa pang third spot. So pag nasa second spot na si Ann Curtis, ang lalamunin niya naman ay si Paolo Abilino. Kasi nga po mga kakimpaw, hindi po nakipagtulungan yung ibang OWSEP nitong si Kim. So since nalaglag na or malalaglag si Chinita Princess kasi ilang porsyento na lamang po yung kulang mga kakimpaw papasok na si Kim Chu sa third spot at papalit ay si Ann Curtis. Ngayon, yung boto ni Kim, nasayang po mga kakimpaw. Sana kay Paula Abilino na yun napunta. So nasayang yung boto ng ilang Kimmers. Sinong nawalan? Sila din, 'di ba? Plus, wala pang mananalo. Pag nagkataong manalo po itong si Ann Curtis. So tingnan nyo naman yung boto ni Paulo, nababawasan. So kanina nasa 52 yan. Ngayon 50% na lang 50.74. Sobrang bilis. Sobrang bilis ang pag-angat ng boto po ni Ann Curtis mga kakimpaw. And mukhang tama nga yung sinabi nila na babagsakan daw po ng milyong boto itong si Ann Curtis. Ayan, kaya patuloy pong tumataas
At may 4 days pa naman tayo para po tayo mag-sunny-buels at magtulungan. And kung sa 4 days na yon, wala tayong gagawin, so alam niyo na po ang resulta nun. Kahit isa man lang kay Kim and Paula Abilino, sana yung manalo. Ayon nga po dito sa isang Kim Pao fan, nakakaimo, ayaw nating malamangan si Kim. Pero isa lang ang mananalo. Dapat may manalo sa Kim Pao. Focus tayo kay Pao. May milyones man sila pero malaki ang fandom natin. Need lang sipagan. May nag-reply dyan, sabi ng isa, wala na talaga tayong choice kundi mag-focus kay Pao. Tadhana na rin siguro to na kailangan natin hashtag Kim Pao mag-focus kay Paolo 100% since ilang oras na lang maglalas 3 days. Mas lalong magiging aggressive ang kalaban bukas at sunod na araw, kaya kailangan full force kay Paulo. Correct mga kakimpaw, mahirap ba yung gawin? So hindi po kasi nakikipag-cooperate yung iba, kaya sayang lang yung ginawa nating boto kung walang mananalo sa kanila. Kaya i-full force na natin to mga kakimpaw, okay? Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang naging live ni Kim Chu sa kanyang public account. So, safe pong nakadating si Kim Chu dito po sa Zamboanga para po yan sa kanyang second pop-up store sa House of Little Bunny. Dito po yan mga kakimpaw sa Zamboanga. So, pinakita niya nga doon yung mga ginagawa sa kanyang pop-up store. Talagang ang dami niya po palang katulong dito mga kakimpaw. Abala rin po talaga itong si Twinkle, si Carlo, asawa po ni Twinkle mga kakimpaw. Very hands-on talaga nilang mag-asawa. Syempre present din po si Ate Hides mga kakimpaw. Sobrang daming kailangan pang ayusin po dito. Bukas mga kakimpaw, 'di ba? Ay opening na. 11 AM daw po. Open na sila at andito po si Chinita Princess. Bukas sasalubong daw po siya mga kakimpaw sa mga pupunta po dito sa opening, sa ribbon cutting ng kanyang second pop-up store. At eto nga po yung inireveal ni Chinita Princess sa kanyang naging live kanina. Sobrang lakas daw po ng ulan dito sa Zamboanga and syempre sa Manila din daw po mga kakimpaw. Pero mabuti na lamang daw mga kakimpaw at safe nga siyang nakarating at nakalanding po dito sa Zamboanga. So inabot po ng ulan si Chinita Princess and marami nga po nagsasabi since maulan and sobrang lakas ng hangin, marami nagsasabi na nag-alala possible si Paula Avellino kay Chinita Princess sa naging plight nga po nito kanina kasi sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan, pero mabuti hindi po nag-cancel ng flight ang ruta papunta po ng Zamboanga. And thankful po tayo dahil nakarating po ng safe si Chinita Princess at si Ate Hides dito. Kaya kita-kits daw po dyan mga kakimpaw sa Zamboanga para po sa kanyang opening ng House of Little Bunny. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.